ito daw pong si Sara Duterte ay sinagot ang issue sa umano'y bank account at posibleng ICC probe kay dating Pangulong Duterte. So ito, pakinggan po natin yung bagong sagot mga kababayan nitong si Fiona. Ano po, i-play na po natin. Yun lang. Thank you for joining us for the 89th anniversary of the Office of the Vice President. Yes, ma'am. First question. First question. Ma'am, kamusta po yung 89th founding anniversary natin? Paano po natin celebrate at gagawin ba natin simple o maganda? Simple lang yung celebration natin for the 89th founding anniversary ng Office of the Vice President ngayong taon. Dahil nahatik kasi yung attention ng opisina no, dahil sa apat na bagyo na dadaanin dito sa ating bansa. So, kanina nakita natin na yun yung simple program namin dito sa opisina. Yung guests namin ay yun lang dalawa pong mga awardees na gawad makabansa ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Ay, doon sa mga didishit ha, payo ko lang, pwede kayong sumuporta kay Digong pero bawal maging tanga. Tandaan nyo ha. Gusto namin i-highlight yung mga kwento nila ng patriotism at pagmamahal sa kapwa. Nako! Si Jindel Escorel and si Christopher De Luna. Sila yung mga special guests namin sa annual anniversary program. Yung mga satellite offices naman namin, meron silang mga hinanda na mga activity projects sa areas ng Makato, Boracay, Ticao Island, Hingoog, Talakag, Bukidnon, Lingayen, ulit. Okay. Sa Butig, sa San Fernando, sa Batuan, sa Mayoayo, sa Hingoog, sa Dulag, sa Makato, sa Malay, sa Lingayen, Talakad, Isabela City, at sa National Capital Region, kasama na ang Ifugao. So, sa susunod na linggo, lahat yon ay pupuntahan namin para gawin yung mga OVP Thanksgiving 89th anniversary. Mabalong question lang po, wala po bang mga iba pang kaalyado o kilalang tao na nagpaabot sa inyo ng pagbati ngayong anniversary ng OVP? At saka ba't po wala po pumuntang iba? Kaya nga sabi ko, simple lang yung celebration namin. Unang-una dahil 89th anniversary lang ito at mas pinaghahandaan namin ang 90th. Eto mga kababayan ha, di ba sinasabi ng mga didishit, malakas daw etong si Fiona. Ngayon kasi mga kababayan, 89th anniversary ata ng DepEd. Ng DepEd ng Office of the Vice President. So ngayon mga kababayan, kung malakas etong si Fiona, bakit walang nagpunta? Eto tanong ko lang naman, bakit walang nagpunta dito po sa kanilang selebrasyon na ito? Kahit pa sabihin na hindi magarbong selebrasyon yan, kung talagang malakas etong si Fiona, etong si Sara sa publiko, sana pupunta yung mga kaalyado niya na politiko. Bakit wala atang nagpunta mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Anniversary sa susunod na taon na plano namin, imbitahin yung mga nakaraang mga pangalawang pangulo. At nahati nga talaga kasi yung atensyon ng opisina dahil marami sa mga kababayan natin ang nasa evacuation centers dahil sa bagyo. So ginawa namin simple na lang para mas marami yung mga personnel ng Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Ma'am, ano na lang po paghahanda ng OVP po ngayong may bagyong Pipito pa? Yes, oo. Kung ano, sinabihan ko na yung aming Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget para sa November at December at ready na ipamigay, ibigay na siya sa mga areas na hindi maserve ng national government offices. So unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi nabigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan.
Makalap, sorry. Ano yung mga ibibigay natin, ma'am, doon sa mga affected families? Meron kaming relief box, non-food items ito, usually na ginagamit, banig, yung mga personal necessities, yung mga ganon. And then meron din kaming food box, laman naman ito ay bigas at iba pang mga items. Okay. Ma'am, at yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso po kayo sa Congress for the FATCOM. Bakit po bigla kayong napasugod doon, ma'am? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng budget. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumaganyan ka na, iba-iba na yung reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before at noong umaga na yon, naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humingi sila ng tulong sa akin na kung ano isabi, pagsabihan. So, did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, tas did you approach him to tell him what it's supposed to be, ano? Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa, gising. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na, so ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na excuse na lang siya, but ayaw niya, pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero ma'am, how was it po? Kasi earlier the Senate, you said you don't expect a fair trial for fair hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person, if it's an investigation, you're a witness or an accused. So saksak sinagol na kung sa Bisaya ang nagapanghitabo. Okay. Right. Ma'am, sorry, last na po. Sige pa. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, maybe? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, the best dramatic actor. Sabi niya, rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. But you mean it. He was really at 12 now. Oh, yes. Ma'am, bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi naman sa ginagawa niya eh. Right. Ma'am, Okay, thanks, ma'am. Right. ma'am, I know na of course you were there at the hearing. Of course, nandun din yung kariban, si former Senator Trillanes. Well, of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Pero ma'am, kasi parang niraise siya yung former na No contest rin ha. Nirehash niya na mga, Grabe yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Hanilet, saka yung sa inyo daw, na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, mag-big deal daw po in public, and he will also push you and your brothers, Kong Pulong and Mayor Baste, to resign daw, pag totoo daw po yung bank accounts. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan, di ba? Noong, was it 2016 na Yes, nilabas? ma'am. Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So,
tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron So parang pinapalabas na dito mga kababayan na yung ipinapakita ni former Senator Trillanes ay hindi na nag-exist. Mga kababayan, kumbaga, hindi nila alam kung saan nanggaling yung mga record na daladala nitong si former Senator Trillanes na pinaiimbestigahan dun sa Quadcom. Mga kababayan, pero kung matatandaan nyo, di ba nung inimbestigahan nga yan ni Carandang, ang ginawa ni Duterte kay Carandang, pinag-initan niya, etong si Carandang. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Anong bank? Okay, sa akin naman po, may buntag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung yung interview ko Yes. sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta Ah. sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inimbitan nila Eto mga kababayan ha, tandaan nyo, sinabi niya dito na hindi daw siya naiimbitahan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi iniimbitahan ng komite ni Congressman Joel Chua etong si Sara Duterte. Pero ayon nga po mga kababayan, dun sa nagdaang hearing, nung pinag-uusapan about dito sa confidential funds mga kababayan, di ba mismong may nag-receive sa mga staff nitong si Sara Duterte ng invitation mga kababayan, kaso ang ginawa nila, nirefuse nila yung invitation ng Kamara. Pero ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, may kumakalat din namang balita na nung nasa Quadcom etong si Sara, mismong personal na iniabot po sa kanya yung invitation. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, may kumakalat din na balita na parang itinapon ata ni Sara Duterte sa basurahan yung invitation mga kababayan. Hindi umano hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman sinasabing hindi. At mga kababayan, mismong si Sara Duterte din ang nagsabi na hindi po siya a-attend. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Hindi ka kasi nag-take out, nag-under out, hindi ka nag-under out, kaya hindi ka gaanong tinatanong ng mga taga-kamara. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, di ba umattend itong si Sara nung dinedepensahan niya yung kanyang budget. Kaso maraming katanungan sa kanya, hindi niya sinasagot. Ngayon, at paulit-ulit lang din yung pagsagot niya mga kababayan na hindi naman related dun sa itinatanong sa kanya. Ngayon mga kababayan, di ba nung ipinatawag siya ng komite ni Congressman Joel Chua, hindi naman siya nag-a-under oath. Kahit sino, hindi gaganahan magtanong dito kay Sara kasi nga ayaw niyang mag-under oath mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Hindi nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero Ay ganon, parang pinapalabas niya pa mga kababayan na hindi siya tinatanong dun sa komite ni Congressman Joel Chua. Kasi mga kababayan, napakaliwanag naman Kahit anong sabihin niya doon mga kababayan, hindi rin magiging mabisa. Bakit? Hindi naman siya nag-under oath mga kababayan. At saka kung makikita nyo naman, nung nagdaang hearing nga na kung saan dinidepensahan niya yung budget niya, maraming beses siyang tinatanong about sa paggasta ng confidential funds, pero paulit-ulit yung mga sagot niya na hindi naman related sa itinatanong sa kanya. Tapos parang ang dating pa ngayon mga kababayan dito sa sinasabi niya, hindi siya tinatanong ng Kamara kaya umalis na lamang po siya doon sa hearing. At hindi siya iniimbitahan daw mga kababayan ng Kamara kaya hindi siya uma-attend. Ngayon ipagpatuloy pa natin. hindi ako attend na sa hearings na susunod. Yan! Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung
pwede nilang gawin sa akin. Ah, Ma'am, additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is the drug smuggler, even implicated your husband po na si Attorney Masrato. What's your take on this po? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana. Sila na lang ang pasagutin natin. Si Congressman Pulong Duterte at si Attorney Manasseh Escardo. I'm sorry, I have to ask this. Sinabi ni Presidente sa hearing na, sige bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this thing? Nagpalabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na rin silang magagawa. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC but wala. Hindi kami nagkausap kasi after nung hearing. So hindi ko alam kung anong way. hindi kasi alam mo, Sara Duterte, na malapit ng singilin ang tatay mo. Yun yung masakit sa kanya, mga kababayan, kaya hindi niya masagot yung issue about sa ICC. At sinasabi niya na ipapaubaya na lang niya sa kanyang abogado. Alam niyo kung tutusin, mga kababayan, kilala naman natin na palaban itong si Sara kahit na mali yung ipinaglalaban niya. Kaso nga lang ang problema dito sa issue ng kanyang tatay na kung saan hinamon ang ICC na bilisan yung pag-iimbestiga, mga kababayan, dito wala siyang gaanong masabi. Bakit, mga kababayan? Kasi alam niya sa sarili niya na malapit nang magbayad yung kanyang tatay. Ano po, sa paglabag ng karapatang pantao ng mamamayang Pilipino, especially yung mga biktima na nadamay ng kanilang war on drugs. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Forward nitong ICC. Pero you think, ma'am, the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean, the PRRD. Siya siguro ang dapat maghanda. Sa akin, wala pa naman eh. Sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. So yon, mga kababayan, maliwanag naman ha. Ayon kay Sara Duterte, hindi na siya attend sa patawag ng Kamara. At mga kababayan, dito sa kanyang mga statement na inilabas at binanggit niya dito sa kanyang interview, sinabi niya na hindi naman daw siya iniimbitahan, mga kababayan, ng Kamara. Kaya hindi siya uma-attend sa komite ni Congressman Joel Chua. Pero maliwanag naman, mga kababayan, na binabanggit din nung COMSEC dun sa komite ni Congressman Joel Chua na inimbitahan nila. Etong si Sara, may nakareceive na empleyado ni Sara, kaso nga lang, nirefuse po nila yung invitation. So ngayon, hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi, mga kababayan. So pakinggan na lang din natin at hintay na lang din natin yung magiging sagot ni Congressman Joel Chua dito sa mga pahayag nitong si Sara Duterte.